What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa ating Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Ayon, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Pagpatuloy natin. Saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Senator Risa Hontiveros, gaya-gaya naman po sa House of Representatives. Siyempre, hindi magpapadaig. Katulad po lagi ng pagsakay niya kay Castro sa mga congressman doon po sa usapin ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Ngayon na naman po, meron na naman po siyang bagong sinakyan. Ito naman pong resolution. Wala ka ba talaga originality, Risa Hontiveros? Resolution urging the Executive Department to cooperate to the ICC. Yan po pag-uusapan na. Ganyan, sasakyan kita, basta't sasakyan mo'y nako, makikisakay ako. Ay nako. Pag-uusapan din po natin ang pinakatampok na usapin po ngayon, ang pagtaas ng presyo ng itlog. At nakakatuwa po, no? Ay, grabe, nakakatuwa po na pinag-uusapan po ng mga congressman at ng ating hawak pa ni Tams yung itlog. Naglibo talaga, no? Palengke. Parang napanood na natin kay Marroas yung ganyan. Ngayon, napapanood na naman natin. Parang kinukuha ni Sir Martin, style ni Marcy. Usay na speaker. Ang solusyon po sa presyo ng itlog. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, nakakatuwa na po, no? Yung mga nangyayari talaga sa lipunan. Wala na po bang nilulutas? Ang pangunahin po bang problema ng Pilipinas ngayon ay si Duterte? Tanungin lang po natin itong mga mambabatas natin. Ang contemporary, no? Ang Pilipinas po ba ngayon ay napaka-advanced na, no? Wala na po tayong suliranin. Tuloy-tuloy ba ang ating mga programa, lalo na po yung build? Napunduhan na po ba yung mga build nang umalis tayo sa China? Wala na po bang problema ng kahirapan, no? Krimen ba natin na normalidad na, wala na pong krimen, hindi na ba bumalik yung mga kriminalidad sa Pilipinas? Kumusta ba ang Pilipinas? Duterte lang ba talaga ang pinagkakaabalahan natin? No? Antindi, no? No, napakaraming problema ng Pilipinas, pero puro Duterte lang talaga yung pinagkakaabalahan nila. Imbis na tanungin nila ang Pilipino, kamusta na ba kayo? Ano na ba ang pamumuhay nyo ngayon? Hindi ba kayo nahihirapan? Wala talagang, eto mo, kailangan impeach si Sara Duterte. Kailangan ipakulong si Rodrigo Duterte. No? Nagnakaw sila, ganito. Marami silang pinatumba nung mga panahon ni Eperante. Ganito, papasukin natin ng ICC, litisin sila dito. No, parang tinatapos yung termino nyo ng puno, kakaganon lang. Na hindi nyo man lang nakamusta. Siguro kinakamusta yung presyo, pero nadinig na natin na reaction na natin na yun dati yung sinabi ni Martin na mataas tong gantong presyo na to, ganito. Pero wala tayong narinig na re-resolbahin ko ang mga ganitong presyo na nangyayari ngayon sa ating bansa. No, talagang ganyan. Ang nilika kayo, hindi sila maka-move on, no? Pero ito lang po, meron lang po muna tayong babasahin na isang tweet. Galing po sa isang Marcos loyalist dito sa Twitter. Ganito po ang matatawa ka kasi hindi pa nila napapabagsak ang mga Duterte. Ganito na usapan Tignan po ninyo Patawa talaga itong mga to Bago natin isa-isahin.
Sabi po nitong Marcos Makapili, ito ay Marcos loyalist. The Dilawan and Makabayan may appear aligned with the Marcos loyalists in wording of the DDS and the Duterte mantra. But we should know that this group, similar to the DDS, will just stab us in the back once they have achieved their agenda. Let us not delude ourselves. Intindi, no? So, umaamin kayo na meron pala talaga kayong unholy alliance with the Dilawan and Makabayan, no? At winawarningan niya po yung mga kapwa niya Marcos loyalists, no? Na mag-ingat po kayo dahil pag na tamo na nila nilang hinahangad, yung hinahangad nila na mabura, yung hinahangad nila na mapabagsak yung popularidad ng mga Duterte, mag-ingat daw yung mga Marcos loyalists dahil sasaksakin din sila patalikod nitong mga Dilawan at Makabayan. Grabe, no? Ang sarap po talaga ang sarap po nilang maging kaalyado, no? Hindi pa paalala lang natin, hindi pa po kayo nagtatagumpay sa kagustuhan ninyo sa mga Duterte. Buhay na buhay pa po ang mga Duterte, no? Hindi pa po kayo nagtatagumpay na mapabagsak ang popularidad ng mga Duterte. Tama, hindi pa sila talaga nagtatagumpay kasi ang dami pa ring sumisimpatya at naniniwala sa mga Duterte hanggang ngayon, no? At tignan nyo naman, dun pa lang sa pagkakaboto kay BP Sara is halos 30 million plus na grabe, no? Talagang halos makalandslide na yung dating niya. No, kaya kahit siraan nila na siraan yan, no? Kahit na ayaw nilang tigilan ng mga dilaw, pink o anuman, walang nangyayari, useless lang, nagsasayang lang sila ng laway. 'Di ba? Kasi hindi naniniwala na yung mga tao. Mahina na ang ano ngayon, yellow power, mahina na. Ang pink power mahina na. O ang ganyan, Makabayan, ganito, Makabayan black. Mahina na. Kahit nasampalin nyo ng paulit-ulit yan, niyayaka pa rin sila ng tao. No? Hindi nyo sila basta-basta masisira o mapapabagsak ng ganun-ganun lang. Nagwawarningan na sila. Huwag tayo masyadong magpakatiwala dyan sa mga kakampi natin laban sa Duterte. Baka saksakin tayo sa likod niyan. Duterte pa talaga na naksaksak. Ibig sabihin, yun sa unit team. Si Sara Duterte pa talaga na naksak sa likod. Ganun ang pakiramdam nyo. Anyways, syempre, lalaban naman tayo. Kanina po, ito po, simulan na natin. Ito muna, yung sa itlog muna. Alam nyo, nakakatawa po itong mga congressman. Dahil ito, may balita pa talaga eh. Binalita nyo pa talaga yung solusyon nyo. Yan. Ang pinag-uusapan po, ganito po, di ba? Ang angal ni Rendon, salamat kay Rendon, kahit papano, siya yung, kasi masyado na tayong political lahat eh. Hindi naman ako namimili ng itlog lately. Hindi ko nga maubos-ubos yung binili kong 100 ng itlog dito sa bahay. Hindi ko po alam kung ano na presyo ng itlog ngayon, no? Pero kung umaangal na si Rendon, malamang mataas na presyo ng itlog. Grabe, mataas presyo ng itlog ngayon. Ako bumibili ngayon ako siguro dun sa yung 3,425 may nabibilan dito nun eh. 3,428, ganyan. Pero ang itlog ngayon is sobrang taas na. Okay, ang solusyon ng mga to, lalo mabigas. Grabe. Yung binibili kong 60, yung katuloy kung matatandaan nyo, tapos naging 65, ngayon 70 na. Grabe. Angal po yung mamamayan sa taas ng presyo ng itlog. Dapat ang pinag-iisipan ninyo, total, gusto nyo makialam, di ba? DTI dapat na problema yan. O tsaka agriculture. Dapat sila yung mga nagsasalita kung paano lulutasin yung pagtaas ng presyo ng itlog. Simple lang sinabi ni Rendon. Wala naman tayo nababalitaan kakulangan ng itlog. Wala rin tayo nababalitaan ng avian flu. Oo nga. So wala namang shortage kasi alam ko pag tumataas ang mga bilihin, may shortage yan, di ba? May Pero ang itlog naman, halos in demand naman. No, ako mga katunay, negosyo ko dati is itlog Oo, nagbebenta ako ng mga itlog, yung mga tray, ganyan, Pero hindi na ako nagtuloy kasi ang mahal. Ayoko naman bentahan yung mga customer ko ng mahal. 'Di ba? Gusto ko yung presyong masa talaga na kaya nila. Kasi kung kukuha ako, makikipagsabayan ako sa presyo ngayon is baka hindi na nila ma-afford. No, tsaka hindi na sila kumuha sa akin ng ganun karami. Parang hindi na, talagang tsatsagain mo talaga siyang maubos. Hindi gaya dati, malakas kasi mura ang itlog. Ngayon hindi na. Di malulugi lang din ako. Mahirap dyan, yung mabulukan ka. Presyo ng itlog. Hindi po ba simpleng lang yan, no? Paninita lang. Bakit tinataasan yung presyo ng itlog? Akala mo yung gagawa nila na paraan, yung
hihigpitan natin, alamin natin, maglalagay tayo ng suggested retail price, etc. Di ba? Kasi akala ko matapang sila magsasalita ng ganun. Ano po pinag-uusapan ng Kongreso at saka ni Speaker? Ayan, no? House Speaker Martin Romualdez says, there is a need to balance the interest of the sellers and consumers when it comes to the... tama nga naman, ibabalanse. Ano po yung ibabalanse? Speaker, yan po ba yung tungkol po sa presyo ng bilihin? Presyo ng itlog? Ibabalanse ba yung pagtaas ng presyo at yung kagustuhan ng mga nagtitinda na mataas ang presyo at ang kagustuhan ng mamimili na mababa? Kayo magbabalanse? Pakinggan po natin kung ano ibabalanse. Sellers and consumers when it comes to the suggestion. Suggestion sila. Ano ang suggestion? Suggestion of a certain house member to sell eggs by the kilo. Ang pinag-uusapan po nila, hindi po kung paano mapapababa yung presyo ng itlog. Kung ito po ba ay ibebenta ng per kilo o per peraso. Mantakin ko pong isipin, no? Ano po koneksyon, no? Pag binenta po ba yan ng per kilo, bababa po ang presyo ng itlog? Pag yan ba binenta ng per peraso, bababa po ba yung presyo? Tama yung paliwanag nyo eh. Tama naman yung paliwanag ni Speaker, kaya na kailangan daw balansein kasi nga, etc., no? Dahil yung mga mamimili naman daw, tingi-tingi lang kung bumili na itlog, hindi naman per kilo. Tama po yun eh. Pero hindi po yan yung pinag-uusapan. So, ang gusto nilang i-resolve paano ibebenta yung itlog? Per kilo ba o per peraso? That's the kind of leadership na we are expecting dito po sa mga tao na to. Dapat hinusolusyonan nila yan kung paano pababain lahat ang presyo ng mga bilihin ngayon. Hindi lang itlog, di ba? Alam niyo yung ibig, ganyan po usapang itlog pa lang po yan. Yung out of touch ka, no? Ano bang problema namin kung per kilo yan o per piraso? Ganun din ang suma total niyan. Ang gusto namin, murang itlog, hindi po yung per kilo at per kilo o per piraso ang bentahan. Yun po ang gusto nilang i-resolve. Kung ibebenta ba ng per kilo o per piraso. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo, itlog lang ba ang dapat bababain ng presyo? Di ba dapat yung kalahatan, no? Nagpapahirap sa atin ngayon eh. Grabe. Yung sweldo mo nga na ganito parang hindi nagkakasya. Minsan 500 talagang isang bagdamag, ubos. Minsan hindi pa nga kasya, di ba? Grabe, sobrang mahal talaga ng bilihin. Dapat yan ang nire-resolba nila. Hindi yung ganun-ganun lang na parang, ano ba naman, palibasa sila, mayayaman sila. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.